Sir, in itong 5 years na to, kumikita ka? Yes. Pero lang yung first. Yung first. Statistically, that yung tinatamnan mo ngayon, hindi ka, may kita ka nga, pero if you like to have more income, because there's only once a year for that corn, large scale ka. 5 hectares is considered large scale? Paano ka kikita sa farming based on your experience? Bantayan mo. Ano ang reason bakit mahirap ang Filipino farmers? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ito, mas huling itanim kaysa doon. So, itong tinatapakan natin ngayon, si ma'am, nasa Nueva Era na. Nasa kabilang bayan na, si ma'am. Oh, I see. Itong kalsada yung boundary. Yes, sir. Nasa Nueva Era na si ma'am. Tayo nasa Banna pa rin. Ang Nueva Era. Highland. Mid. Kasi may mga bundok na siya. Yes, sir. Halos ang dami niya. Anong probinsya after that? Abra. Abra. Ayan yung Nueva Era Abra Road. Oh, I see. Ito, sir. Kanina to. Sa akin na rin, sir. Kasi nag-practice ako rito ng hindi naka-hill up. Flat lang na ganun. Flat siya lang. Tsaka, experiment din. yes, sir. Hindi naka-hill up, tsaka sinubukan kong hindi alisin yung dayami. Anong gusto mong improve dyan, sir? Mas cheaper eh. Kung hindi na ako mag-hill up. Kasi diretso na. Diretso na. Pero nakita ko na, sir. Anong effect? Tignan mo yung Hindi maganda. tignan mo yung mga nagtanim. Hindi nila natamnan dyan. So, ang ano niyan, kailangan maglagay ng tali. So, kwenta ko na naman anong mas mahal. So, hindi nila, nung nagtanim sila, hindi nila nakita na ito hindi nalagyan. Yes, sir. Yun yung mga effect niya. Maski nandito ako, kung ultimately... Sa laki ba naman? 40 hectares. may taong may kakausap sa akin, pupunta ako doon. May kailangang iba, pupunta ako doon. Ito, sir, sa renta. Yes, sir, mabato. Mabato naman. Opo. Pero nasasayangan lang ako sa space, kaya fight pa rin ng Pero fight. balit lang, sir. Dalawa yan, sir. Hanggang sa kabila. Likod pa. Opo. Bakit may mga ganun siya, division siya? Kasi palayan niya dati. Palayan to dati, sir. Dinirect seedingan ko na ko kasi to. Kasi ang cost na ngayon ng direct seeding comparing to yung traditional natin na hindi nakakayanin, sir. Kaya nga, yung sabi nila doon sa 18, magkano? 10, 12? Luging-lugi ang farmer doon. Luging-lugi ang farmer dyan. Sir, itong mana din ni AirPods mo o pundar niya? Mana rin, sir. Mana rin niya sa lolo mo. Mana rin, sir. Kasi ito yung, pero... Ilan ang kapatid mo, sir? 3 lang kami, sir. Ikaw lahat nagmana nun? Hindi, sir. Bali, binabuy out na namin lahat sila. Mga kapatid mo? Yung mga, kasi yung kapatid mga fathers ko, meron na rin dito. Nagbibigay rin kami every year. Every December, may hatian dyan, sir.
O ito yung para kay uncle ganto, para kay auntie ganto, para kay daddy, para... Kahit hindi sila nakikialam, may... Yes, sir. Oh, I see. So, ang ginawa na namin, binabuy out na namin sila lahat. Pahig naman. Payag naman lahat sila, sir. Kaya nga may mga bagong muhon ngayon. Kasi nagpa-survey na ako last week. Kasi medyo mabigat na. Mabigat na, pati yung amilyar, pati yung sa kanila. Medyo bumibigat na. Ito yung mga realities na hindi alam ng madami, no? Ultimo kahoy, sir. Pagmumurahin ka ng tenant mo. Bakit mo ginawang ganyan? Kung hindi ka marunong pumunta sa Department of Agrarian Reforms, hindi ka magtanong-tanong hanggang saan ba ako, ano ba scope ko, ikaw ang kawawa. Kasi ang palagi sinasabi ng farmer, ia-agrarian kita. So, nung natuto na ako, sir, sige, mag-agrarian lang kayo. Kasi nasa bounds pa rin ako ng, kumbaga kung anong sinabi sa batas, nandun pa rin naman ako, hindi naman ako. Butit hindi nga ina-agrarian to, yung 40 hectares. Sir, 8 sila magkakapatid. Yan palang ubos na. Yes, sir. Kasi ang nakalagay rito is et al. Yung title nito is et al. Ano yung et al? Yung silang lahat magkakapatid. Ngayon, ang mangyayari ngayon, magiging 4 na lang. So kaming dalawang, yung ng son ko, tsaka yung ate ko, tsaka yung kuya ko. Kaya tama na to. Ito na yung retirement. Kaya nga inaayos na namin, sabi ko nga kay sa anak ko, sir, yung panganay kong lalaki, talagang maganda yung pinagkikitahan nyo ngayon. Tech computer, lahat-lahat. Pero sabi ko, pagtanda mo, babalik ka rin. So ano the best way, sabi ko, pagising mo ng umaga, nakita mo yung malunggay. Uy, may malunggay. Sa may pispan ka. Mamingwit ako ng isa. May pansahog ka na ng malunggay, tsaka itlog. Kukuha ka dun sa itlog na isa. Ayun almusal. So, simple living. Wag na lang, kagaya ngayon, sir, alam mo, ang ginagamit kong papunta rito tsaka pabalik everyday. Motor. Motor lang. Simple lang. Kasi kino-compute ko yung expenses mo, lahat-lahat. Hindi kami kikita ng malaki kung magmayabang kang kotse ka dyan. Magkano lang natitira sa'yo doon sa 40 hectares? May tenant ka, meron kang mga relatives na may share. Tapos may amilyar ka, yung gastos mo. Konti na lang, sir. Konti na lang. Konti na lang. Sapat, sulit siya doon sa pagod mo? Sa effort hindi. mo? Kuminsan hindi na. Kuminsan nakakapagod na rin. Not except, sabi ko nga, corn na naman. Pagka corn na naman, talagang sulit na sulit. Talagang siya yung naging pride and joy ko na yung corn. Ang hirap, sir. Kuminsan iiyak ka pa nga dahil tenant mo sila. Magmumura-murahin ka. Ay, hirap, sir. Hindi siya happy kuminsan. Pero happy ka rin pag natulungan mo sila. Iba pa rin yung feeling pag natulungan mo sila, sir. Parang yun na yung magiging legacy. Pag natulungan mo, iba yung feeling niya. Pag nabentahan mo siya ng mas murang binhi, ang sarap ng feeling. Pagkatapos tatanong nila, ba't kaya mo? Sabi ko, kung ano yung bibigay sa akin, yun rin ang pagbibigay ko sa inyo. Wala naman ako. Kung bibili, pupunta rin ako ng lawag, sir, po, every day. Dibilhan ko na sila. Hindi naman hassle sa akin yun. Dahil pupunta rin naman ako ng farm. Out of the 41 hectares, ilan yung directly ikaw ang nagko-cultivate? Maabot na ako ng 5, sir. 5. Yung the rest, nasa tenant lot yun? Hindi pa, sir. Hindi ko pa nabuksan. Ibig sabihin... Talagang nakatiwangwang lang yun. Yes, sir.
Ibig sabihin, nakatiwangwang pa lang sila. Madami pa yan. Madami pa, sir. Aabot pa ako ng mga siguro 20 pa. Okay. So halos Kalahati. yung nasa tenant. Kalahati. Kalahati yung for the longest time walang laman. Yes, sir. Mas mahal ang... So, siguro yung mga mas magagandang spot yung nasa tenant. Yes, sir. Kaya iniwan nila yung mga ano. Yes, sir. Kasi first time ko tong tamnan ng corn. Ito, tsaka yan. Ito. Tsaka yan. First time kong tamnan itong area itong tatlo ng So corn. dati walang laman yan. Rice lang ako dyan, sir. Rice. Dito ko tinatago ang red rice, black rice. Kasi para hindi sila para hindi sila mahaluan ng ibang kulay ng rice. I see. Kasi yung pollination. Yes, sir. So ilang years ka na, sir, naka full time sa farming? 5, 6. 5 years. Tapos na yung pagtuition fee in 5 years? Meron pa rin? Every year, nagtituition fee pa rin, sir. Pero yung half hectare na lang. Okay. Hindi na... siguro ito, 2 to. Pero yan, hindi ako magtituition fee dyan, maski ganyan itsura niyan. Hindi ako magtituition fee dyan, nakita ko na kung anong gagawin ko. Nag-uusap na kami kahapon ng mga mais. Sinabi na sa akin kung anong kulang nila, sir. Kasi, sir, ito dati kasi 3 sinilong. Ginawa mong isa? Ginawa kong isa kasi naiinis na ako. Yung mga sinilong ng mga farmers. Oo. Sabi ko, isahin ko na to. Para sa makina mo, mas maganda. Para Yes, sir. isang buo. Every year, ang gusto ko sana Dito. dito lang ako. Kasi sayang yung space ko, sir. Sabi, ibiruin mo, per square meter, binabayaran ko ng amilyar yan. Per square meter, binabayaran ko ng amilyar yan. Kaya lahat ng per square inch, kukunin ko siya. Ngayon, sir, biruin mo halos lahat ng mga tenants ko. At chicken manure na rin. Bumaba na kasi yung inputs nila. Dahil sa chicken manure, dahil sa microbes. Dahil sa mga technologies na pinapakita namin sa kanila. Masaya na ako dun. Yung mamayang hapon, makikita mo yung mga tao. Lalabas yung mga... Sabi ko nga, mas marites pa pala lalaki kaysa sa mga babae eh. Lalo na pala kung farmer ka. Nag-o-observe lang ano? Oh, yes, sir. Pagka ganyang stage, dyan ako takot sa worms. Pero pagka ganong stage na, Pag sir, yung nasa likod. hindi na siya. Hindi na ako takot sa worms dyan. Sabi nila, pangit. Sa bunga naman tayo sa timbang naman tayo eh. So, ahabol din to, sir? Hahabol hahabol yan? rin, pero mas maliit na lang ang ano. Oo. Pero at least, sir, yung goal ko, natamnan ko siya ngayong taon na to. Next Napalaki year, ko. mas maganda performance. yan. Yes, kasi dyan na ako magbubuhos ng chicken manure ulit na mas marami, sir. Ang tawag na nga namin dito, DeKalb country. Ito, sir. Oo, kasi halos lahat, pati ng mga neighboring, sir, DeKalb na. DeKalb yan. Yung pang-aalaga mo sa ibang brand, Parehas lang. parehas lang. Pagod mo sa ibang brand, parehas lang. Pag-harvest mo sa ibang brand, parehas lang. Pero pag timbang na kayo, hindi na parehas. Ilang percent ang difference? Malaki-laki rin ang konti, sir. Ang dami nang pumunta rin sa akin, sir. Pumunta na Mr. and Mrs. daw na si yung contract growing, parang kami daw ang Pero sabi niya, gusto ko yung walang tao. O sige, may area ako. Walang magtatanim doon ng corn, walang ang inuna ba naman, yung pera? Sabi ko, hindi ko kailangan yung pera. Mas kailangan ko yung seeds, tsaka yung fertilizers niya.
Yun ang unahin mo. Yung pera, hahabol na lang yan. Kaya ko naman magtrabaho mo nang wala yung pera eh. Ay sir, meron na yung seeds. Fertilizer. Gusto ko buo yung fertilizer hanggang yung lifespan ng halaman. Nandyan na. Kasi ganyan ako pagka bumili kami, sir. Isang buo. Para hindi na hindi ka maghalasan ako kukuha pang fertilizer ulit. Kaya hindi ko pa, lahat ng rice ko, sir, nasa, Nandyan pa? Nandyan pa, sir. Butit hindi masisira? Full dry mo, sir. Ilang months ang aabutin niya pag naka-full dry? Ang nasubukan ko, sir, hanggang January, okay pa siya eh. Full na full dry. Kasi after January, nung gumanda na yung presyo, dispose ulit. May import na naman daw sa January. Kaya nga ang hinihingi na namin, sir, yung mas magandang rice mill. Para makapag-compete naman kami. Ito, sir, sa'yo na ito, sir, no? Opo, ako nagtanim ngayon yan. Ito. Pero hindi ko lupa. Okay. Kasi, sir, yung mga tenants ko naman, nainggan yung magtanim. Kaya nagsipagtaniman sila. Yes, sir. Kaya ang tanim ko ngayon, yung sabi ko nga, parang sungkahan. Oo. Butas-butas. Opo. Ito, sir, kumbaga, trial and error lang natin. Nakita natin maganda. Pangalahatan, yun ang gawin natin next year. Pangalahatan yung mangyayari next year. Nakita mong pangit, edi wag mong gawin next year. So, give na to. Schooling ito. Pero kikita to? Kikita pa rin, sir. Itsura na lang, kikita to. Panalo na to. Itsura pa lang. Sir, in itong 5 years na to, kumikita ka? Yes. Pero lang yung first. Yung first. Tuition fee talaga yung first. Super tuition fee. Kasi sabi ko nga sa inyo, sir, yung black rice, mas pa may kita ako kaysa sa white rice. White. Kaya ko nga i-35 lang yung white rice ko eh. Pero yung black ko, pagka nasa Kadiwa kami, sir, 80 pagka senior, PWD, or may pinakita kang certificate na may diabetic ka. Bibigyan kita ng discount na 10 pesos. Okay. Pero so, kung 80, sir, yung 90 naman para sa mga regular na nagda-diet-dietan dyan. Yung mga gusto mga lang healthy. Once a year ka lang kikita. Once a year. Kaya nga sabi ni Australian sa akin, if that's your cash crop, then make it big. Kaya nag 5 hectares ako. 5 hectares is viable? Kaya pa, sir. Kaya. Kasi sabi ni Australian, kung kinompute niya rin, pinakita niya rin niya sa akin, statistically, that yung tinatamnan mo ngayon, hindi ka, may kita ka nga, pero if you like to have more income, because there's only once a year for that corn, large scale ka. 5 hectares is considered large scale? A little bit. Okay. At least 10. At least 10. Which is meron ka? Meron ako, sir. Kaya pero i-develop? Kaya yung i-develop, pero ang sabi ko nga, wag naman Bigla. Kasi may iniisip rin tayong pamilya, may iniisip rin tayong obligasyon. Ang hirap, no? Ikaw may-ari ng lupa, tapos ikaw magde-develop ng mga parts na inaiwan ng tenant. Yes. Gagawin mo ngayon productive. Kasi yung mga productive part nasa kanila. At wala akong magagawa. Yes. Sir, dati ito, pula yung soil. Red soil ito. Pero ngayon, ano na, nung first time kong mag-RERP ang tawag natin doon, para kang nakaleha. Pag tumatpak ka, para siya leha. Pero ngayon na, sir, smooth na.
parang silk. Ganun rin ang mangyayari dyan, sir. Hindi pa siya, todo-todong naayos dyan eh. Kasi, ang dami pang rice hull na po ilalagay, ang dami pang chicken manure na ilalagay. Corn ko lahat yung nandyan. Almost 1.5 ulit. Nag-rent ako sa kay kagawad namin. Nag-rent ka pa. Yes, sir. Mas madali mag-rent kasi develop na. Yes, sir. Kaya, Tinamnan mo na lang. tinamnan ko na lang siya. Isang bag, kalahating hektar. Tsaka crunch time nung sinabi ni Sir Bruce sa akin, yung maliitan hindi ka mabubuhay. Yeah. Sabi nga niya, minimum mo dapat 5. Pero kung cash crop lahat ang tinatanim mo, maski 1 hektar ka lang. Kung i-recap mo, sir, paano ka kikita sa farming based on your experience? Bantayan mo. May mga ako sir na may mga kaibigan akong nag-farming pero hindi nila binantayan. Wala. Lahat po kasi ng magmula planting dapat nandun ka. Okay. Kasi number 1 mo yan, kagaya po ng itong seeds na to. Dapat control mo yung naglalagay dun sa nagtatanim. Yes. Dapat nakikita mong tinatanim niya lahat. Baka itanim niya sa iba. Baka may bulsa, sir. Okay. Hindi naman sa ganun ang iniisip ko sa kanila, pero mas maganda lang to make it sure. Para Yes. hindi yung sarili mo na naman ang i-blame mo. Land prep. Unahin natin, land prep. Ako mismo nagla-land prep, sir. Kung anong gusto kong land prep, yun ang dapat land prep. Kasi kung minsan, sir, nagpa-truck, yung driver ng tractor, binibilisan na lang niya. Yung tipak-tipak niya, lalaki. Ipapaulit mo ulit. Another expense na naman yun. Lahat, no? Yes, sir. Factor yung tao pag hindi mo binantayan. Yes, sir. Yung tanim, pag-abono. Pag-abono. Kasi sir, sa amin ngayon, specific na kami. Hindi na kagaya dati. Ay, nagkulang. Di ba yung mga farmers noon? Ay, nagkulang, kuha pa ulit ako. Hindi naman nila linilista yon sa expenses. Sa akin, sir, kwenta na namin ni Sir Bruce yung Eksakto na dapat. eksakto. Itong 5 bags, papunta lang sa 1 hektar. Okay. Sasabihin na namin sa farmer, yan lang at yan lang. Pagkasya mo yan. Hindi, pagkatapos ituturo namin, sir, kung gaano karami yung hulog. Para mag-eksakto nga. Para mag-eksakto siya. Pero hindi pa rin nagagawa, nagkukulang pa rin ng pakonti-konti na lang. Okay. So, pati na rin yung farmer na helper, natututo na rin siya. Yun na rin ang ginagawa niya sa farm niya. Pati na rin yung mga kapitbahay niya, nakikita nila, yun na rin ang ginagawa nila. So, planting, fertilization, gano'n din. Katapos, harvesting. Okay. Or kaya, doon muna tayo sa Management, pesticide, insecticide. Ando na tayo. Kung walang, kasi kagaya po nito, sir, ba't ako magpe-pesticide? Sa 1 square meter na tamaan ba lahat? Hindi. Hindi. May 2 lang. Is it alarming? No. No. Okay. Ba't ka magpe-pesticide? Alam mo ba ngayon kung yan yung Yung kanina, yung ang tawag doon? yung refuge. Refuge. Alam mo ba kung refuge yan o hindi? So, yun yung mga calls mo dapat, sir. Bakit ako sana sa regenerative ayaw namin ng ayaw sana namin ang fungicide. Pero ba't ako magpapa-fungicide? Putol-putol yung mga bang halaman, putol-putol yung mga leaves niya sa baba at lahat-lahat, baka dyan pumasok ang fungus ngayon. So,
Naputo-puto kasi by the way, yung context natin katatapos lang ng ng bagyo. bagyo. Kung bakit ka mag-fungicide, kaya pasukin mo na ngayon kaysa dun sa, ay, nag-fungicide na lang sana ako ngayon. Eh kung hindi ka Na-late kung na-late ka man, sir, buti, okay lang kung na-late ka lang. Mm. Eh kung hindi mo na kaya, kailangan mo nang gumamit ng mas malakas. Bawal na naman yun. Huwag naman tayong maglokohan ng farmers. Alam naman natin, may red label talaga eh. Mm. Alangan mo, red label ka na naman dyan. So, tingin pa lang, dapat alam mo na kung kailan mo gagawin yun. And then yung harvest ka mo, sir. Harvest. Dapat nandun ka na naman. Kasi, kung minsan, hindi kami anong tawag nila doon? Mechanical na harvesting. Hindi ako nagpapa-harvester. Bakit? Kasi sir, lalo na kung naghahabol ako ng price, kung maganda yung price, at nakita ko na nag-mature, pa-harvest na ako. Manual na. Ah. Okay. Kasi kung nagpa-harvest ako ng maaga, or sa 110 days sir, na sinasabi ng buyer na po pwede ka nang mag-harvest, pag ginamit mo harvester, dapat nasa 130 days. Kasi dapat sabay-sabay. Tsaka dapat ano na sir, yung parang yung corn na gano'n na. Aha. So, ibig mong sabihin, Na-dry harvest mo na. lang yung kasi hindi sabay-sabay yan di ba? May mas maaga, mas malilate. So, kung ano yung naaga, yun yung ima-manual na harvest mo, sir? Hindi sir. Paano po? Ang ibig ko sabihin sir, kunyari may hinahabol akong price, maganda ngayon, Okay. pa-harvest ko lahat yan manual. Kasi kung pina-harvest kong mechanical yan, ang magiging yung grains niya, basag-basag. May mga basag-basag, I see. madumi, yung maraming corn cobs. Okay. Pero pagka hindi ka mahabol ng presyo, At hinintay mo yung Yung tamang date. date, then mechanical harvest mechanical, ka. pwede ka na. Hindi na basag-basag. Oh, I see. Kasi yung mga buyer rin, sir, basag. O, ganito na lang ibibigay ko sa'yo. Madumi. Harvester ang ginamit mo. Ito lang ibibigay ko sa'yo. Okay, pag ginawa mo lahat yan, sir, sigurado kikita ka. Yeah. Tsaka maghanap ka ng magandang... Sir, wag lang yung... Tama, may utang tayo lahat. Okay. May utang kami mga farmers lahat. Mm. Lahat naman ng farmers may utang. Okay. Pero wag mong madalihin. Mm. Makipag-usap ka na lang sa nakautangan mo. Wag mong madalihin. Antayin mo na lang na gumanda ng konti yung presyo. Maski 1 month lang, sabihin mo, or 15 days. Habang nag-aantay ka. Ito yung in the event na nag-harvest ka, tapos madaming harvest, bagsak ang presyo, or maraming import. Yes. Bagsak ang presyo, then pwede mo siyang i-hold, i-store mo siya, provided na patuyo mo siya ng tama, para hindi siya masira. Sira. Kasi nag-aantay ka, nagaganda ang presyo. Yes. So dapat lahat ng farmers may ganong mindset Yes, sir. na in the event na pangit ang presyo, kailangan mo siyang i-store. Pero sir, hindi rin naman natin masasabi lahat ng farmers Kayang gawin yun. kayang gawin yon. Kasi may hand to mouth. Kailangan niya kumain. So, yun yung dapat pumasok na yung cooperatives, yung association. Dapat magtulungan na. Kaya nga sabi ko nga, hopefully, pag natapos yung papers ng cooperative namin, imbis na sa loan shark siya pupunta, hindi natin siya papautangan ng pera. Papautangan natin ng seeds, inputs lahat. Kasi alam naman natin na farmer siya. Alam sa naman presyo na bigay talaga ng company. Yes. Hindi yung tinubuan. Hindi yung laki tubo. Laki tubo. Okay, sir. Given this, kasi ang background ninyo, negosyante talaga, nagtrabaho kayo sa labas, sa corporate, nag-Maynila kayo, ngayon full-time kayo dito sa business. Sir, in your opinion or yung point of view, ano ang reason bakit mahirap ang Filipino farmers? My opinion kung bakit mahirap ang Filipino farmers. Number 1, sir, dapat hindi naman lahat sila marunong mag-compute.
Okay. Sorry to say, hindi naman sa yung ano ko. Dapat, sabi nila, kumita ka ba? Oo, kumita ako. Limpak-limpak yung pera ko, hawak-hawak ko. Pero ang gagawin, yung pag-manage lang na lang ng pera nila. Tabi mo yung kinita mo, tabi mo yung expenses mo, pang next year ka ulit. Kung gusto mong dagdagan ng tanim mo pang next year, 2,000 dagdag ko dyan. Dadagdag mo doon sa ipon. Ipon mo. Para yung expenses, yung nabayaran mong expenses sa sarili mo, yun na lang gagamitin mo sa next cropping mo. Oops, may kinita ka na naman. O, dadagdag na naman ako ng 1,000. So, nag-expand ka na mag-expand. Sa karamihan sa kanila, sir, walang ganong, hindi ganon mag-isip. Okay, yung mindset, no? Opo. Gusto ko lang sana, katapos, kagaya po ang experience dito. Sinabi mo ng 1 tablespoon. Hindi naman 1 tablespoonful. Gaya ng mga gamot na binibenta nila, 1 tablespoon, sabi nila. Dapat 1 tablespoon, 1 tablespoon. Yung sa kanila, 1 tablespoon Yung gabundok. Gabundok. Yun yung mga, kaya sila hindi kumikita, hindi nila makompute eh. Simple as that, no? Dahil hindi niya nagko-compute, akala niya walang effect sa kanya yon, yung ano yung magiging cost, gaano kalaki yung cost, gaano kalaki ang ibababa ng kita because yung cost hindi siya sensitive. Yes. Yun lang ang nakikita ko, sir. Hindi na ko naman sinabing magaling na akong farmer. Kasi yung 5 years na mahigit ko lang ng konti, hindi ako magaling, pero natututo pa rin. Pero ang number 1 sa talagang dapat na tignan is yung pag-manage nila ng pera. Pag-manage ng pera, yun ang nakikita ko, sir, talagang importante. Dahil yung ultimo pagsusulat lang ng expenses, sabi ko sa mga kasama natin, saan kayo galing? Galing kami sa farm, sir. O yung notebook nyo, sinulatan nyo ba na pumasok kayo? Maski half day lang? O magkano ang labor ngayon? Sabihin natin 500. Di 250, ilagay mo, expenses mo. Kasi babayaran mo rin yung sarili mo dapat eh. Yun yung mindset mo dapat. Yeah. Para lumalabas kasi libre yung labor niya, no? Kasi sir, libre yung seeds na binigay. Kaya okay lang sa kanya, so libre na rin siya. Kung minsan kasi, sir, ayoko yung natatawa rin ako dun sa tama, maganda yung libreng seeds. Maganda yung ayuda system. Sorry to say, pero hindi nakakatulong eh. Taas na lang nila yung price ng produkto. Okay, bigas. Okay na. Ng palay. Okay na, sir. Taas na lang nila. Hindi, sir, taas lang. Bigyan lang kami ng laban. Biruin mo, nag-umpisa 10 pesos, 8 pesos, 12 pesos, 16, 15, ngayon 18 daw kanina, before kayo dumating. Ang problema, meron ba nag-harvest ngayon kahit 18 pesos per kilo na palay? Alam nila, sir, na naka-store lahat kami ngayon ng palay. Yung madadaanan nyo mamaya pag uwi ninyo, tignan nyo, ang dami doon sa harapan ng bahay nila. Okay. So marami rin nag-store. Ang dami nag-store, sir. So hinihintay nyo ngayon nag-aantay rin kami. Problema namin, sasabihin, NFA. NFA. Tayo, pumunta kayo, magbenta kayo doon. Problema namin, sir, mag-hire kami ng sasakyan. Consolidated nga sa kami. Mag-hire kami ng sasakyan. Sige, naka-hire na kami. Feeling namin good yung palay namin. Pagdating doon, bagsak. Bagsak. Yung rinentahan namin. Yung expenses namin na nagbuhat. Pagkatapos, saan kami babagsak? Sa middleman na nandun sa tabi lang. Naghihintay doon. 15 na yan, bagsak dyan eh. Wow. Alam din ni middleman. Alam nila, sir. Na maraming babagsak doon. Imposible naman, sir. Kaya nga, sabi ko, ang maganda sana, ang gawin rin ng NFA, umikot rin sila sa mga association. O Association B,
pupunta kami ngayon sa inyo. Magte-testing kami ng quality. Dapat nandun na yung sasakyan nyo para ikarga nyo kaagad, takbo nyo agad. Doon na. Sila lalapit for the testing. Yes, sir. Pag pumasa, then saka mo pa. Bibiyahe. Hindi yung bibiyahe ka doon, tapos doon mo malalaman na reject ka. Oo. Saan ka babagsak? Middleman. Saan yung pinakamalapit na middleman? Nasa labas lang ng gate, ng compound. Nasa tabi-tabi na lang siya. Okay. Sige sir, last word. Madugo yung yung farming, ano naman yung masasabi niyo sa audience natin na why we need to continue doing farming? Like you, na bakit niyo tuloy-tuloy kayo nagpa-farming? Ano ang kagandahan? Sa akin lang kasi my age, tinanong na si Sir Buddy kanina, 51. Malapit na tayo. Ang ginagawa ko na lang, matulungan ko yung mga kasama kong nagpa-farm dito. Happy na ako. May konting income kami ng wife ko, happy na kami. Okay. May products kaming pinagmamalaki na kami ang nagpalatubo niyan. Kami ang nag-harvest niyan. Kami ang nagpro-promote niyan. Masanayan na yun. At someday, balang araw naman, sana makikilala rin yung grupo namin. Yes. At makabigay rin kami ng products namin sa different companies na kagaya ng mga department stores or ano dyan. Yun na lang yung request namin. Oo. Sir, yung mga nanonood na malapit dito sa area, baka are you open to new members for the co-op? Covered ba sila? Open kami for new members. Maski hindi ka magme-member, bumisita ka rito, magkwentuhan tayo. Yan ang maganda. Magkape tayo. Tanong mo sa akin kung bakit ganyan. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako magtatago ng sikreto. Yeah. Okay. Sir, paano ka nila makokontak? Baka buong Pilipinas, sir, pumunta sa... Number ko po is 0927-037-8718. Ayan. Sir, pwede kong pasalamatan lang yung talagang tumutulong sa amin. Yes po. Sa LGU namin, aming mayor at vice mayor, sa MAU namin, si Ma'am Chrislyn, si Sir Carly, pagkatapos si Sir Alan, tapos si Sir Bruce Pierce, na talagang gumagabay sa amin dito. For regenerative farming. Talagang siyang tumututok sa amin. Kung gusto nyo siya ma-meet, punta lang po kayo rito. And of course, yung LGU. Pagkatapos yung NGO namin na tumutulong sa amin. Meron din. Sir Michael Gillis from Australia, Balangay. Okay. At syempre, sir, ang Bayer. Kung wala sila, hindi na ako nag-farm. Wala kang farming. Hindi na ako nag-farm. Kung hindi dahil sa yung pa-raffle. Na isang bag na seeds. Yes. Doon nag-start ang lahat. Doon ako kumita. Kung wala sila, wala rin talaga. Kaya, sir, spoiled brat ka kasi ng Bayer. Sabi, spoiled brat? Sila nga ang kawawa sa akin. Kung minsan, sabi ko nga. Okay. Kasi nangungulit ako ng nangungulit, sabi ko. Pero, sila Sir JD, sila, tutok talaga. Kung tumawag ka lang, Sir, ano na yung gamot nito? Para sa ganito. Anong alternative natin? Ano po pwede? Willing sila, open sila. Ang gaan makipag-transact kay Bayer. Yun lang masasabi ko, magaan. Yeah. Magaan yung loob. Again, si Sir PJ Valenciano, dito po yan sa municipality, sir, ng Banna, dito yan sa Ilocos Norte. At ang inyong co-op, sir? Lapog de Guia Farmers Cooperative. Yan. Sir, thank you so much. Thank you, sir. Opo. Sa uulitin. Opo. Thank you po. Thank you po. Salamat, sir. Salamat po. Sir, hopefully, pagkabalik nyo ulit, mas malaki na, mas maganda na. Opo. Kasi talagang natamaan kami ng bagyo, natamahan rin kami ng construction. Nag-construction fever, nag-rice fever, nag-corn fever kami. Salamat po. Yes, ma'am. Kunin po namin yung address na may mapapadala kami. Nagpadala na ako kayo. May mga bigas na. Yung suka pa po. Okay. Yung Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works.
Instruct, inspire, succeed.